dear friends. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Cup Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At ang pinag-uusapan natin ngayong tanghali ay tungkol sa rejection, pagkabigo, pag tinanggihan ka, masakit talaga. Pero could it be na yung rejection na yan is a blessing in disguise? Could it be na inilalayo ka sa panganib kaya or sa kalungkutan pa lalo? Could it be redirection? So that's what we're talking about. There's a message here from June Mendoza. Hello, Ma'am Chris. Nga nagsingpot ka nagpintasin yan. Ayan, June. Napakasakit talagang ma-reject kung ginawa mo naman ang lahat para maging karapat-dapat. Pero ika nga nila, everything happens for a reason. Maaaring nilihis ka lang ng Diyos sa gusto mo dahil alam niya ang nag-aadyang panganib in the future. Beautifully said, June. Thank you so much, my dear. There's a message here from Tess Berdos. Good morning. I am rejected many times to be their friend because of my disability. Oh, this is so sad. Hi, Tess. Hindi mo at nino man kasalanan ang magkaroon ng disability. Kunyari, imagine kung cross-eyed ako. Hindi ko kasalanan, di ba? It's not my fault. May mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin ginusto. At para hindi ka gustuhin at hindi ka tanggapin dahil lang may disability ka, Tess, I cannot even imagine kung gaano kasakit yon. Kasi kung ako nga proposal lang yung hindi tinanggap, nasaktan ako, siguro, my dear, hindi sila ang tamang kaibigan para sa'yo. Huwag mo na lang ipilit yung friendship mo sa mga tao na napakababaw, na para sa kanila, ang disability mo is something na qualification para hindi kanila maging kaibigan. Merong tamang kaibigan para sa'yo. What do you think? Ha? So maybe they are not really real friends. Yun na lang ang tignan natin. At, oo nga pala, belated happy 46th wedding anniversary sa inyo ni Mr. Berdos. Ayan, di ko nakalimutan, syempre. Alright, let me see if there are other messages. Hi, Coach Bin. Wait lang. Wait lang ah. Hi, Coach Bin Tenets. Ano kaya to? Siguro nag-auto-correct. Hi, Coach. Been rejected so many times to the point na takot na ako sumubok. The pain is real as in. Thank you for today's episode. The fact na ikaw din feel the way I do makes me feel better. See you soon, Coach Chris. Alam ko may naka-line up na kami na training with you. Hayaan mo na yung... Okay. I am so excited. Me too. Ron Bell of Laguna. Maybe you're from TRP. Maybe. Ba't mo na lang sinabi? Wala namang masama pag sinabi ko ang company name. But thank you so much, Ron. Yes, indeed. You know, dear friends, pag na-reject tayo minsan, parang nagdududa tayo, no, na subok pa ba ako? You know, it hurts. It hurts so much. And because we're hurt, di na tayo susubok because we're afraid to be hurt again. Again, normal human reaction. Sabi nga sa kanta, diba? There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. At hindi lahat ng rejection may paliwanag sa'yo na dadating, di ba? Parang ako, I was talking to my son, sabi ko, hindi man lang sinabi. I mean, when I got rejected, yes, thank you for the email, pero hindi man lang sinabi. Sinabi lang nila na we went with another provider, pero hindi man lang sinabi na, because yung outline mo did not suit us, or maybe your proposal has a budget that's higher than what we can afford. Yung ganun ba? So that may closure ako. Walang ganun eh. And di rin natin pwedeng maipilit yun. There are some na ganyan. Like for example, may tumawag sa akin dati na yung proposal niya sa akin did not get accepted. So siya, may courage siya para tanungin ako na, may I know why you did not choose me? So I gave the right answer. Pero ako, hindi ko ugali yun eh. Natatanungin pa na, bakit mo ako na-reject? Bakit? So anyway,